Itong si Attorney Mark Tolentino, ito yung hindi ko naisama kanina doon sa mga abogado, mga kababayan na DDS na wala rin. Nagiging bobo kapag naging abogado at naging supporter ng mga DDS. Mga kababayan, hindi ko alam kung anong oras po ang simula ng hearing ng mga vlogger. Dahil po, iimbestigahan ang mga vlogger na kung saan po ay paid daw po ng China at paid ng Pogo. Ang sinasabi dito ni Attorney Mark Tolentino ay ito po. Sabi niya, itong mga vlogger na gustong takutin o pahiyain ng Quadcom, mag-volunteer ako bilang abogado ninyo. Okay, mga kababayan, hindi po Quadcom ang hahawak sa hearing. Okay? Hindi po Quadcom. Mark Tolentino, Tricom po ang hahawak. Ayun, nalilito na kayo Sa Quadcom, Quintacom, Tricom. Tricom po ang hahawak sa pag-iimbestiga sa mga DDS vlogger na animo allegedly ay paid ng China at ng Pogo. Ngayon, ang katanungan dito, eto ka na naman, Attorney Mark Tolentino, nung panahon nga ng SMNI na iniimbestigahan, nagkandabulol-bulol ka na nga doon. Hindi ka na nga maintindihan, hindi mo maipagtanggol mismo si Kibuloy. Ngayon pa kaya, mga kababayan? Kasi ako ang sasabihin ko po sa inyo ay ito. Ang mga member po ng House of Representatives, lalo na yung mga member ng Quadcom, malamang sila ay member din ng iba dyan, ng Quintacom at ng Tricom. Ito yung mga taong masasabi ko salang-sala. Dahil hindi po sila, mga kababayan, nagagather ng investigation or ng hearing or hindi po sila nagpa-file ng resolution until such na sila po ay wala pong napapatunayan. Meaning to say, itong mga taong ito, nagbe-bet muna sila ng information. 'Di ba? Pinapa-double check muna nila kasi ayaw nilang masunog. Remember, mga kababayan, nung panahon nga na hindi pa humaharap sila Garma, hindi pa humahanap sila Grijaldo, 'di ba? Pinapa-verify na nila kaagad. Tapos ngayon nangyari yung kay Grijaldo. Di mas lalo silang magiging vigilante sa pagdo-double check ng mga information. 'Di ba? At itong si Mark Tolentino na nagyayabang na abogado raw o magbo-volunteer na abogado ng mga fake news peddler na ito, katawa-tawa to mangyayari. At kaabang-abang to, mga kababayan. Bakit? Syempre malalaman na natin ngayon kung sino yung mga bayaran. Sino yung mga, alam niyo yun, makapag-vlog lang dahil bayad kung ano-ano na ang iba-vlog. 'Di ba? Sabi ni Motion Science, nakikita na ang future ng DDS vlogger. Nakakulong nga si Pacquiao. That is exactly my point. Inunahan mo lang ako, sir. Yun ang sinasabi ko. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga DDS vlogger at fake news peddler? Kapag si Mark Tolentino ang humawak, mga kababayan, lalo na kapag kaharap niya po, dito eto si Rog Gutierrez. Tama ba? Gutierrez, 'di ba? Gutierrez ba Rodriguez? Gutierrez, tama. Sila Congresswoman Jinky Luistro at yung iba pang mga abogado diyan, mga ka-GP Natics. Kapag 'yun ang nakaharap ni Mark Tolentino, wala na po siyang masabi. Kung itong si Kibuloy, mga kababayan, ay nakulong, hindi na protektahan ni Mark Tolentino. Kung itong SMNI napasara, hindi po na protektahan ni Mark Tolentino na kanyang abogado. What if? What more sa mga DDS vlogger, fake news peddler na mga taong ito? 'Di ba? Si Dadu nga may kaso na kinasuhan nitong si General Torre ng inciting to sedition. Etong sila Maui, mga kababayan, ano ba mga pinagsasabi niyan? 'Di ba? Etong si Morales, si Jason Sa,
kasama na yan sa kakasuhan. Kaya lang hindi pa raw maasikaso ni General Torres sa ngayon dahil busy pa siya. Mga kababayan, tignan nyo. Diba? Ano ang mangyayari sa mga to? Eh di syempre, sa kangkungan po, pupulutin. Oh. Oh, kasama na po si Migs Nograles. Isa rin ito, mga ka-GP Natics, Robbie Ong, sa talagang nung panahon ng kasagsagan ng SMNI, laging nandoon kami. Hindi po yan makapagsalita si Mark Tolentino. Alam nyo ang ginawa niyan? Bubulol-bulol. Paulit-ulit po ang kanyang sinasabi. At ano pa ang kanyang taktika? Gagamit po, magsasite siya ng batas ng jurisprudence or precedence. 'Di ba? Pero malayo po doon sa pinag-uusapan. Ganyan ang gawa ni Mark Tolentino katulad sa franchising ng SMNI. Ang binabanggit niya po, franchising ng ng petrolyo. Kung di ba naman tingaw, kung di ba naman engot, abogado ka. Ang pinag-uusapan, franchising ng mga kababayan, ng SMNI. Di ba, magkaiba yon sa franchising po ng petrolyo. Ang franchising ng petrolyo, iba ang regularity nila. Iba rin po sa franchising ng network. Di ba? Oh, ng frequency. Pero yun po ang sinasite. Nung una, nakikinig kami, ang galing ni Mark Tolentino Nung ngayon, sabi nila Rods Gutierrez, sila Congressman Migs Nograles, ay sige nga, pahingi nga ng GA number. Basta ganun ata yung sinasabi. Mga kababayan, nung ibinigay yung number, dahil hindi nga po siya nakapagbigay ng kung ano yung sinasite niya. Siya lang yung nagbabasa. Hiningaan siya ngayon. O, pahingi ng GA number. Binasa, mga kababayan. Ano yung pinagsasabi mo, Attorney Tolentino? Magkaiba yung sinasite mo na franchising sa franchising na pinag-uusapan natin. Network ito. Frequency ang pinag-uusapan. Tapos dadalin mo kami sa franchising ng petrolyo. Diba? Sabi niya, Connie Ratleg, na out of focus si Tolentino kasi crush niya si Nograles. Actually, totoo yan, di ba? Nung napunta po itong si Migs Nograles, nagkasama yan sila ni Mark Tolentino dati. Nakalimutan ko yung title na kanilang programa sa SMNI. Di ba? Naging crush niya po talaga yan. Sabi ni Sir Tony, nakikita ko na mauutal itong mga DDS vlogger, lalo na si Gcash Buy. Lalo na itong si Maui. Di ba? O yung mga abogado na nasa grupo ng mga DD shit, parang nagiging bobo, mabilis talaga makahawa ang bulok na kamatis. Tama. Sabi ni Doc Desi, Tolentino isa pang bobo na abogado. Sabi nga ni Mike Abe, may epal lang to si Tolentino, kailan lang naman daw yung napunta sa SMNI. Di ba? Oh, sabi ni MB Calzon, yan si Bato, idol protector yan dito sa Negros. Oy, talaga? Grabe Oh. Oy, Junjun ko, shoutout sa'yo Gellord Casimiro, bobo, tanga talaga tong mga DDS. Kung ako sa inyo DDS, di ba? Total marami naman pera. Oh, marami naman kayong pera. Pero palagay ko mga kababayan, eto lang bago ko sabihin yung uling statement ko dito. Kung ako sa inyo mga DDS, wag na kayong umasa kay Tolentino. Maghanap kayo ng ibang abogado, baka pwedeng manalo pa. Diba? Dahil kapag si Tolentino, naku po, mga kababayan, dadamputin po kayo talaga sa kulungan. Diba? Pero, palagay ko naman, dahil itong mga to, magaling daw mag-alaga ang mga Duterte sa kanilang allies Diba? Nakita nyo naman yung mga tao ni Sara Duterte, ang dami ng mga abogado. Diba? Ilan yung nakapaligid sa kanila? 3, 4, 5. Oh. Oh. Si Mau